Ay. Okay na? Okay. Okay, so sister, we are live in 3, 2, 1, and action. Okay, magandang gabi sa lahat at welcome sa Debaters Convention with In Defense of the Truth. At meron tayong debate ngayon between Alvin Busarang ng Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus versus Melchor Manalili ng Catholic. At napakaganda yung kanilang pag-uusapan ngayon. Ang topic nila is about true church o tunay na iglesia. Ang first speaker natin si Melchor Manalili ng Catholic. And second speaker si Alvin Busarang ng Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus. Ayan. At ang kanilang rules, syempre babasahin natin. This is a Debaters Convention rules. Rule number 1 natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Rule number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds at ang moderator at ang admin ang magbabantay ng 20 seconds time na yan. At rule number 3, kung walang sagot sa categorical o hindi categorical, next question kagad yan, walang paliwanagan. Rule number 4, kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Rule number 5, sa unang pagtatanong, kinakailangan na itatanong lamang ay ayon sa itininding ng affirmative o negative side at sa rebuttal stand. Sa cross-examination, maaari na magtanong ang examiner ng kahit ano, inilatag man o hindi inalatag. Sa rule number 6, ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina, either bawasan ng 1 minute or daragdagan ng 1 minute kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Rule number 7, out of the topic are not accepted. Rule number 8, no side comment. Rule number 9, no untrue attitude. Rule number 10, no objection during conclusion. Rule number 11, respect the admin and moderator decision is always final. At rule number 12, ito lamang ang iirang na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. At ang ating setup ng debate, 10 minutes na first stand, 5 minutes na pagtatanong, same din sa rebuttal, 10, tsaka 5, at conclusion, 5 minutes. So, tatanungin ko muna yung ating first speaker. Sumasang-ayon ba ang ating first speaker sa mga nabanggit na rules and regulations? Yes. Okay, sumasang-ayon din ba ang ating second speaker? Opo. Okay, so bago natin simulan ang ating debate, syempre 30 seconds na pagpapakilala. First speaker, prayer muna tayo. Hindi pa tayo nagpe-prayer, Bro Rasha. Okay, sige. Okay, Sis Malo, let us lead. Okay, let us pray mga kapatid para sa ating pagsisimula ng pag-uusap na ito. So, hingin natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos na mapagpala sa lahat, makapangyarihan, ng may gawa ng langit at lupa, sinuluwalhati at sinasama ka namin, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, buong puso po kami nagpapasalamat sa lahat ng mga pagpapala at biyaya na pinagkakaloob po sa amin, higit lalo na po ang biyaya ng buhay. Panginoon, muli hinihilin po namin ang iyong banal na Espiritu upang kami ay gabayan at turuan, higit lalo na po yung aming dalawang kapatid na mag-uusap ukol sa pananampalataya. At nawa, Panginoon, patnubayan mo ang bawat isa sa amin at nawa ang lahat ng aming mga matututunan at maririnig sa pag-uusap na ito ng aming dalawang kapatid ay makapagpalago ng aming pananampalataya at makita ang katotohanan. At nawa po, Panginoon, gabayan mo po at ang iyong banal na salita ang siya naming maging ilaw sa landasin ng aming buhay. Ikaw na po ang bahala sa aming Panginoon sa bawat isa sa amin. Ito po ang aking samadalangin sa iyong makapangyarihang anak na si Jesus, kasama ng Diyos, Espiritu Santo na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Bro Rasha. Okay, at syempre pakilala muna ang ating first speaker. Pakilala ka muna, kapatid. Bromel. Pakilala daw. Kilala ka, Bromel? Di ba nadidinig? Sino po? Si bro. First speaker mo na, pakilala mo na. So siguro dito sa lahat ng mga nasa loob ng ating
tawag dito, in defense of the truth. Kilala na ako si Brother Melchor Manalili, isang defender ng Catholic, at ganun din, salamat din sa Diyos nawa ang gabay patnubay ng Banal na Espiritu Santo ay sumating lahat, at nawa ang katotohanan ang siyang maipakita natin sa lahat ng mga nanonood. At ganun din, no, ito pong ating debate ay friendly discussion, no. Hindi po ito pagalingan, hindi po ito kung sino yung maraming alam na talata. Ito po ay pagpapahayag ng katotohanan at pakikipagtalakayan sa ating mga separated brethren para sa isang magino at maayos na usapan, no? Maraming salamat po. Okay, Russia. Okay, so that is Bro Mel ng Catholic, at dadako tayo sa ating kapatid sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Pakilala ka muna, kapatid. Ako po si Alvin Musarang, kaanib ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nais ko lang po iparating yung aming nalalaman na buong katotohanan. Yun lang po. Okay. Okay, so umpisa na natin ang ating debate at bibigyan ko ng 10 minutes na unang pagpapahayag sa topic na True Church. Promel, your 10 minutes. Time start. First stand now. Okay, so magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw, no? Sa lahat ng mga nanonood nyo sa atin, sa mga OFW, sa iba't ibang panig ng daigdig, lalo-lalo na dito sa Pilipinas. Magandang gabi sa ating lahat. Na muli, tasalang pumuli si Brother Mel sa isang maayos at maginoong talakayan tungkol po sa tunay na simbahan, no? Actually, marami na tayong ano tawag dito, nakaharap na ganitong usapin at talakayan tungkol sa True Church na pinatututunayan po ni Brother Mel na ang True Church na tinayo ng ating Panginoon walang iba kundi yung ating pinaniniwalaan, pinananampalatayaan at yung ating simbahan, yung One Holy Catholic and Apostolic Church, no? Tandaan natin na ito po ay isang maayos at maginoong talakayan sa mga nandito po, no? Pwede po kayong manood, wag po nating bubulihin yung ating kaibigan si Bro Alvin Busarang, no? Pagkatapos po ng bidyong ito, hanggang dito na lamang po at wala na pong ribat-ribat na gagawa ng video, yun yung kanyang pakiusap, no? So muli, ito po si Brother Mel na igalang po natin siya, irespeto at wag po natin siyang bubulihin at wag po natin siyang ibabash, no? Wag po natin siyang i-comment dito sa ating live ng mga masasakit na salita, no? Tandaan natin siya po ay ating kapatid din kay Kristo, iba man yung kanyang pananampalataya. Muli, itatayuan ni Brother Mel na itong simbahang Katoliko ay siyang tunay na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan natin, isa lamang po ang church na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, na ito ay mababasa natin sa Mateo 16:18, no? Sabi niya, at ikaw Pedro sa ibabaw ng bato, itatayo ko ang aking iglesia, kahit na ang pintuan ng kamatayan ay hindi makapananaig sa kanya. Itong Mateo 16 na ito, maraming gumagamit nito at nire-refer nila sa kanilang church. Pero kapag sinundan mo, kung ito ba ay mayroong ugat o mayroong bang kaugnayan sa mga apostol, yung church na ito, doon natin malalaman na ito ay hindi pala galing sa Diyos, kundi tatag lamang ng tao. Ang tunay na simbahang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi po ito nangangahulugan na lumitaw lang nung ilang centuries lang, no? Ito po ay naitayo, na-establish ng ating Panginoon during the time ng Pentecost Day, na mayroong itong 120 na mga miyembro during that time nang bumaba ang Banal na Espiritu. Yun po yung ipinagdiriwang natin. Tayo po ay nagdiriwang mula during that time na nangyari yun sa Pentecost. Hanggang ngayon ay mayroon na tayong 1,988 years na pagdiriwang at pagkakatatag ng ating simbahang Katoliko. Kung ang ating kinaanibang simbahan ay nag-anniversary lang ng isang taon, ilang taon, 50 years, 80 years, 107 years, etc., o yung 16th century or 15th century lumitaw, nangangahulugan lamang na hindi ito tatag ng ating Diyos. Ito po ay mga gawa at tatag lamang ito ng tao. Tandaan natin sa Salmo 127, ang sabi roon, maliban na lang ang Diyos ang nagtayo ng bahay,
pero ang ginawa ng nakapagtayo ay wala ring kabuluhan. Basahin natin. Kapag pala tao ang nagtayo, ay wala palang kabuluhan ayon dito sa Salmo 127. Basahin natin. Sa 1. Maliban nga si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid, ang bantay ay wala ring salaysay. Tandaan natin, ang bahay ay ito yung tinatawag na bahay ng Diyos, no? Sa Timoteo, no? Basahin natin sa Timoteo. Ito ay pillar and foundation of truth, itong bahay na ito. Basahin natin sa Timoteo. Sabi dito sa Timoteo 3, chapter, okay. Unang Timoteo 3:15, upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga taong kabilang sa sambahayan o sa bahay ng Diyos na buhay, sa iglesia at haligi at saligan ng katotohanan. So ito po palang church na itinayo ng ating Panginoon sa Mateo 16:18, it is the pillar and foundation of truth. No, kapag ka ang tao ang nagtayo, hindi ito saligan ng katotohanan. Tandaan natin, ang tao ay pwedeng mandaya, ang tao ay pwedeng manlinlang. Pero kapag ka ang Diyos ang nagtayo ng simbahan, hindi ito kailanman mawawala, hindi ito kailanman malilinlang, at hindi ito kailanman matatalikod o ma-apostatize. Dahil sabi niya, maliban na lang ang Diyos ang gumawa o si Yahweh ang nagtayo ng bahay, ang gumawa ng tagapagtayo ay walang kabuluhan. So kung ang ating simbahang kinaaniban ay hindi ang Diyos ang nagtayo at ito ay kailan lang lumitaw, nangangahulugan lamang na wala itong kabuluhan dahil hindi ito si Yahweh ang nagtayo, kung hindi ito ay tao lamang. At kung tao lamang siyempre ang nagtayo nito, nangangahulugan na nakapangalan ito sa taong nagtayo kapag tiningnan natin yung registered. No? Kasi kung ang Diyos mismo ang nagtayo nito, dapat ay pag di-registered, pangalan ng Diyos mismo ang ilalagay. Ang problema, ginamit yung pangalan ng ating Panginoong Diyos, pero pagdating sa sex registration, lumilitaw na hindi talaga si Kristo ang nagtayo, kundi isang ordinaryong tao. Tandaan natin, kapag ka ang church ay itinayo ng isang tao, huwag po tayong mananangan dyan dahil tao lang po yan. Hindi tayo kayang iligtas ng church na gawa ng tao. Ang nakapagliligtas po sa atin ay yung iglesia na mismo ang Diyos ang nagtayo. Bakit? Dahil ito po ang pillar at foundation ng katotohanan na iniwan niya sa kanyang mga apostol na magiging kasangkapan para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Kaya nga sabi nga doon sa John 10:16, no? Isang kawan, isang tupa, no? Mga Hentil, mga Hudyo, papapasokin doon sa isang kawan at ang kawang ito ay magiging isang kawan at isang pastol. Isa lang, hindi sinabing marami. So, kung ito man ay dumami sa panahon natin ngayon at nung mga unang panahon, lalabas na ito ay hindi produkto ng ating Panginoon, kundi produkto ng Last 3 tao. minutes. No? Tao po ang nag-founder nito. Kaya dapat po hanapin natin ang tunay na simbahang itinayo ng ating Panginoon na nagtataglay ng marka ayon sa mga scholar, lalo-lalo na ang scholar na Baptist. Meron ako rito, no? Ito, scholar ng Baptist ang sumulat na ang tunay na church na itinayo ng ating Panginoon. Baptist to, si J.I. Faker, at saka si Bruce Milne, no? Baptist po ito. Nasabi niya, ang tunay na marka na tinayo ng ating Panginoon ay one Holy Catholic and Apostolic Church. Ayon dito. Ito, ayan, sulat niya ni Pecker, no? Isa po itong Baptist po ang nagsulat nito, no? Dito po, isang Baptist. Kaya dito natin malalaman na ayon dito sa isang scholar ng Baptist, hindi ko na po ginamit yung sa Catholic kasi sasabihin baka pabor sa atin. Yung sa Baptist ko na po ginamit. Kasi kung gagamitin natin yung ating CCC, parehas din po yung sinasabi ng isang Baptist na si Pecker na ang marka talaga ng tunay na simbahan ayon din sa ating aral at turo ay one Holy Catholic Apostolic. Tandaan natin, sa ating CCC at sinasabi ng isang
magaling na baptist ay isa talaga lang ang simbahan at ito ay mayroong 4 na marka. 1, Holy Catholic na Apostolic. Ayon din dito sa ating libro na hindi ko ginamit para sabihin ay pabor dito yung ating pananampalataya, ganoon din ang sinasabi. Isa lamang at wala nang iba. Tandaan natin kung tayo ay nag-claim na yan ay tunay na simbahang itinayo ni Kristo, dapat titingnan natin kung ito ba ay mayroong apostolic succession, mayroong ba tong mga offices, at higit sa lahat, mayroong ba tong authority mula kay Kristo na ibinigay. Last 1 minute. Tandaan natin, no? Ang tunay na simbahang itinayo ni Kristo ay mayroong mismong otoridad na galing mismo kay Kristo. Pero kung itong simbahan na itinayo, na nag-claim at ginamit ang pangalan ng simbahan at kinuha sa Bible, pero walang authority at walang apostolic succession, nagpapatunay lang na ang simbahang ito ay hindi sa Diyos, kung hindi gawa-gawa lamang at produkto lamang ng ordinaryong tao. Yan po ang mapagkakilanlan sa tunay na simbahan. Kahit gamitin po natin, kahit gamitin nila yung pangalan ng mga iglesia na nasa Biblia at marami itong description, no? Maraming descriptive name na katawagan ang simbahang itinayo ng Panginoon. Kahit gamitin po nila to at ikapit sa kanilang sektang kinaaniban, kung wala naman itong authority at wala naman itong apostolic succession at walang authority, peki pa rin po yun. Okay, yun po yung aking stand. Okay, so dyan natatapos ang first stand ni Bro Mel bilang first speaker. At dadako tayo sa 5 minutes na pagtatanong. Second speaker, Brother Alvin. 5 minutes para sa iyo, bro, sa pagtatanong. Your time start now. Paki-mute ka, bro. Mag-mute ka po. Redmi Gonzales. Paki-mute po. Bro okay. Alvin. Magandang gabi sa iyo, Brad Mel. Yes, magandang gabi rin po, brother. Unang tanong ko po, saan nakabatay yung Iglesia Katolikang itinatag ni Kristo? Nakabatay po ang aming mga aralin, ang aming mga paniniwala at yung aming pananampalataya bilang simbahan ni Kristo ay nakabatay sa Biblia. Okay. Sabi niya, I will build my church. Sa Mateo 16:18, dahil kami po ay mayroong apostolic succession na mula kay Peter. Dahil ang kausap niya si Peter. Tandaan natin, si Peter ang una at leader ng mga apostol. Kaya sabi niya, you are Peter, upon this rock I will build my church. Yan po ang aking sagot. Nakabatay po sa Biblia at nakabatay din po sa sinabi niya kay Peter. Tanong ko po, 10 minutes po, 10 minutes. 10 minutes. Time stop muna. Hindi, di ba ang... Wait lang, time stop muna. Bago po kayo magsagot, hintayin nyo muna matapos yung tanong ko. Hindi pa po ako nakapagtanong. Sige, ganito bro. Ang yung tanungan nyo ay 5 minutes lang, running time yan. Tapos 20 seconds sasagot yung tinatanong. Pero ang magtatanong, Bro Mel, kailangan natin nga natapusin. So, pwede kang mag-signal bro na hindi naman siya, Mr. Moderator, hindi naman siya nagsasabi kung tapos na yung tanong niya eh. Kaya nga. Ganito na lang para hindi tayo hindi natin ma-misinterpret ba kung tapos na ba siya or hindi. So bro, tuloy ka sa tanong mo bro. Sige. Sige bro. Sa Mateo 16:18 po ba? Tuloy na po? Oras? Yes. Sa Mateo 16:18 po ba? Iglesia Katolika Apostolika Romana po ba ang itinayo ni Kristo? Yes hindi? Po. Ayon po dito sa Biblia ng mga Baptist. Sinabi po, babasahin ko po, no? Sabi dito, no? Ito po, letra por letra. Okay. Kasi gusto mo po, letra por letra sa Bible, gagamitin ko na itong sa Baptist na kanila. Hindi, sumasagot pa po ako. 20 minutes, question. Brother. Okay. Next question na. 20 seconds up. Next question. Brother, tsaka na yung pagbasa. Magtatanong lang muna ako. Yung sagot nyo lang. Sa Mateo 16:18 po, may nakalagay po ba itinayo ni Kristo Katoliko? Yes po. Ayon dito po? Sa Mateo, sa Biblia ng mga Protestante. Kasi meron akong Biblia rito ng Katoliko na meron ding nakalagay. So, ito na, sabi rito.
You are Peter, upon this rock I will build my church. The Greek word used for rock, Peter. The Roman Catholic interpretation of this passage is the Peter was the foundation of the church. Ayan po, letra por letra. Bible po ito, nagawa Time's up, ng 30 magaling na seconds. protestante Next question. ng Baptist. Next Yun po yung question. sagot ko. Letra por letra. Nabasa po. Next question. Hindi po. Hindi po ako nagpabasa muna sa iyo. Nagtanong lang muna ako. Tsaka Sinagot ko na po. ako magpabasa, saka muna basahin. Pag tinanong ko o Tanong, pinahintulutan bro, na tanong. kitang bumasa po. Tanong, bro, Mr. tanong. Moderator, ang sabi Time's niya, Mateo sihan daw sa Biblia. Ganito. Binasa ko sa Biblia. Ganito, bro. Huwag kayong Nagtanong lang po mag-usap, ako. bro. Wait lang, debater, ha. Huwag kayong mag-usap, bro. Dahil ang obligasyon yung dalawa ngayon, magtanong at ang isa ay sumagot. Ngayon, kung meron kayong concern, punta kayo sa moderator dahil yan yung ating obligasyon dito. So, nadinig ko, I think unahin ko muna si brother Alvin. Ano yung objection natin, bro, sa nangyayari ngayon? Ang objection ko po, wag muna siyang magbasa sa itinatanong ko. Hindi ko pa siya pinagpabasa. Nagtatanong Okay. lang po ako muna. Okay. Mr. brother, Moderator, any counter objection? tinanong niya dun daw sa Mateo 16:18 nasa Biblia na Roman Catholic Church. Sabi ko, yes. Kaya binasa ko yung nasa Biblia. Okay. Kahit hindi niya ako pabasahin dahil sinabi niya ako nasa Biblia. Okay. Natural, Nagets ko na. ginamit ko yung Biblia kasi ginamit na yung Biblia. Kaya Mr. sinabi ko nasa Moderator. Biblia. Okay. Nakuha ko na. Ito, decision natin. Okay. Bro, so, since ang yung ating tanong is categorical, yes or no, pagkatapos ng yes, whether we like it or not yung explanation niya, sa rebuttal mo na lang yan sasagutin. So, at least nasagot niya yung yes doon or no. So, ganun tayo Kahit yung 20 seconds niya na pagpapaliwanag, gusto natin o hindi, so tuloy-tuloy tayo. Meron pa tayong 2 minutes and 27 seconds. Next question tayo. Bro, tuloy. Sa Mateo 16:18 po, ano pong iglesia ang itinayo ni Kristo? Isa lang Katoliko po. po ba o hindi? Okay. Katoliko Okay, po, proceed. ayon din mismo dito sa Biblia ng mga Baptist na ginamit ko. Katoliko po, Okay. Roman Catholic po ang nababasa natin. Okay. Yun po yung sagot ko. Okay. Next question. Ayon sa binasa mong unang Timoteo 3:15, ano po ang nakalagay doon? Iglesia Katolika o Iglesia ng Diyos? Unang-una, Iglesia ng Diyos ang nakalagay doon dahil po gaya ng sinabi ko, marami pong descriptive name ang iglesyang itinayo ng ating Panginoon. Tinatawag rin tong iglesia ng mga Hentil, tinatawag rin tong Churches of Christ, tinatawag rin tong Churches of All Saints, tinatawag itong The Way, tinatawag itong The Six, Next etc. question. etc. Time's up. Yun ang Sa sagot ko. makatwid po sa unang Timoteo 3:15, hindi po Katoliko ang nakalagay, tama o mali? Tama po kayo. Gaya ng sinabi ko, maraming descriptive name. Kung ganun po. Teka muna, Wait lang, sumasagot bro. po ako. 20 seconds yan. Relax lang po Proceed. kayo, sir. Meron po akong 20 minutes 20 seconds para sumagot, no? Sige po, sige Wag po po. kayo magmadali kasi ang moderator po ang magsasabi Proceed kung na, bro, oras man. na o hindi. Ha? Okay, hintayin nyo lang po yung 20 seconds bago Proceed na po na, bro, kayo man. magbati. Okay. Gaya ng sinabi ko, marami pong descriptive name, no? Okay, kaya nga sabi niya ang aking bahay, ang bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng mga bansa. Isa rin yun sa mga description na ang kanyang bahay ay lalaganap sa lahat ng bansa. Kaya Time's up. ito po Next ay question. naging Catholic. Kung ganun po, ang mababasa sa unang Timoteo 3:15, Iglesia ng Diyos at hindi Iglesia Katolika. Alin po Wala. ang tama doon? Wala nga pong problema. Kahit iglesia po ng Diyos ang mababasa yan, yan po ay descriptive name sa tunay na simbang itinayo ni Kristo. Dahil ang tunay na simbang itinayo ni Kristo, isa lang, but maraming descriptive name na mababasa sa Biblia. Kasama na rin yung Universal Church. Yun ang sagot ko. Next question. Ang tanong ko po, alin ang tama doon sa unang Timoteo 3:15? Iglesia ng Diyos o Iglesia Katolika Apostolika Sinabi ko na Romana? po, Iglesia ng Diyos ang mababasa dahil ito ay descriptive name, no? At itong Iglesia ng Diyos na ito ay lumaganap din ito sa buong daigdig, kaya ito ay consider as a Catholic Church. Yun po yung Time na.
Ayan, so dyan natatapos ang ating first cross ng second speaker. Pasensya na. Ayan. At dadako tayo agad-agad sa 10 minutes na unang pagpapaliwanag ng second speaker. Bro Alvin, 10 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Maraming mga kababayan, ang una-una, si Kristo po ang nagtayo ng kanyang iglesia gaya ng nasusulat sa Mateo 16:18. At ang iglesyang itinayo diyan ni Kristo ay tinawag sa kanyang pangalan. Gaya ng mababasa sa 16 at 16 na tinawag ni Apostol Pablo doon sa mga kapatid sa Roma. At ngayon po, doon sa Buhat 20:28, yung gawa, ibig ko sabihin, gawa 20:28, Iglesia ng Diyos, tinubos ng kanyang sariling dugo. Yun yung itinayo ng Panginoong Hesukristo. At wala kang mababasang si Kristo nagtayo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana sapagkat ito'y itinayo mismo ni Kristo. Paano mangyayari na Iglesia Katolika Apostolika Romana si Kristong nagtayo? Kaya nga itinawag itong bahay ng Panginoon, bahay ng Diyos, kawan ng Diyos. Ano bang sabi sa sulat ni Apostol Pablo? Dito po sa mababasa natin sa Efesos 5:23. Ito po yung mga description na sinasabi po ninyo, kapatid na Mel. Yung description ng iglesia na tinayo ng ating Panginoong Jesucristo, ito po, babasahin po natin, sapagkat ang lalaki ang siyang ulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na ulo ng kanyang iglesia, at siya mismo ang tagapagligtas nito. Yun po yung description. At ang iglesyang ito'y banal, walang dungis, at kapintasan. Kaya nga, tiyak na tiyak yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yun yung tinawag, itinatag ng Diyos. Yun yung itinatag ni Kristo sa dako ng Jerusalem. Hindi po sa dako ng Roma itinatag. Kaya tinawag sunod sa kanyang pangalan sapagkat si Kristo mismo ang nagtayo ng kanyang iglesia. Hindi po iba ang nagtayo. Iisang iglesia lang ang itinayo ni Kristo. At hindi maaaring tawagin na bahay ng ibang tao o bahay ng ibang pangalan, kundi bahay ng nagtayo. Ang mababasa din, asa nami? Ang tunay na iglesia ay Diyos mismo ang nagtayo. Diyos mismo ang nagtayo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo sa dako ng Jerusalem. Kaya nga sinabi niya kay Apostol Pedro, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Wala pong sinabing iglesia Katolika dyan. Aking ang sinabi dyan. Hindi po pwedeng pangalanan natin o bigyan natin ng sarili nating description, kundi sariling description ang magdi-describe niyan yung nagtayo at yung nag-uutos sa nagtayo. Hindi po tao ang magsasabi niyan. Bale, wala na po akong oras. Ibibigay ko na po sa inyo yung tanong, yung natitira kong oras. Ayan bro, may 5 minutes ka pa and 39 seconds. Wala na po, i-wave nyo na. Wala na po, okay na po yun. Hindi po kayo nagmamadali niyan. Tanong ka na po. Hindi po kayo nagmamadali. Meron po ba kayong lakad, brother?
Kasi sayang. Kasi curfew kami. Sayang po yung oras Curfew nyo. po kami. Sayang po. Okay lang Okay po. lang yun? Okay lang po. Hindi ako Okay lang particular sa oras. Okay, sige. Okay. So, dyan natatapos at wini-wave na ng ating second speaker ang kanyang oras ng 5 minutes. At dadako tayo. Set ko lang yung time natin. I-off ko lang. Okay, so dadako na tayo agad-agad sa pagtatanong. Bromel, 5 minutes para sa pagtatanong. Okay. Time start now. Yung iglesia ng Diyos na kinaaniban mo kay Kristo Jesus, kailan niya nakarating sa Pilipinas? Anong taon at kailan niya nakarating sa Pilipinas? Nung ipinangaral ng mga apostol sa buong sanlibutan, gaya ng sinasabi, humayo kayo at ipangaral sa buong sanlibutan, yun po ang sagot ko. Ang tanong po, anong taon at Walang kailan particular na taon po. nakarating sa Pilipinas ang iglesia ng Diyos? Walang particular na taon po. Okay. Kung walang particular na taon yan, bakit sinasabi mong yan ang tunay na church gayong hindi mo pala alam kung kailan yan dumating sa Pilipinas? Sapagkat, ang sagot ko po, sapagkat yan ang itinayo ni Kristo at ipinangaral ng mga apostol sa buong sanlibutan po. Okay. Kung yan ang tinayo ni Kristo, dapat po ay alam mo kung kailan yan dumating sa Pilipinas dahil umanib ka dyan. Tama po ba o hindi? Tama po ba o hindi? Tama po o hindi? Ano po? Dapat po alam nyo kung anong taon at kailan kayo napaanib dyan. Dahil sabi mo, yan yung ipinangaral ng mga apostol. No? Dahil sabi mo, yan ang totoo. Kung yan ang totoo, dapat po ba alam natin kung kailan at anong taon yan dumating sa Pilipinas? Oo o hindi? Walang sinabing taon dyan sa categorical, Mr. Moderator, categorical yung tanong ko. Ayan, nadinig ko. So, yun, nabuha ko na yung objection. Siguro, ang hinihingi ni Bromel, categorical, at ayon sa inyong sinangayunan kanina, rule number 2 natin, kung categorical a question, kailangan sagutin ng categorical muna bago magpaliwanag ang 20 seconds. So, ang categorical, oo o hindi. So, Brother Alvin, sasagot ka ba or magka-counter objection ka? Counter objection po. Sige. Wala po akong binanggit sa itinayo ko na may particular na taon at hindi po nabanggit sa itinayo ko ang Pilipinas. Okay. So, hindi mo, Mr. Moderator, hindi ko naman tinatanong kung kailan tumayo sa Pilipinas. Kailan nakarating ang tinatanong ko. No? Okay. Kasi umanib siya roon, Mr. Moderator, excuse me. Kasi umanib sa kanya roon dahil yan daw ay totoo at nakarating yan sa Pilipinas, pinangaral ng mga apostol. Kung yan ay totoo na yung kinaaniban, dapat alam mo kung kailan ito dumating sa Pilipinas at anong taon. Dahil sabi mo ito yung totoo. Dapat very specific ka sa kinaaniba mo na anong taon at kailan ito nakarating sa Pilipinas. Dahil ito ay totoo ayon sa iyo. Bakit hindi mo masagot yung tanong ko? Hindi, dapat. Ganito. Tatanungin ko yung tinatanong. Sasagot ka ba bro doon sa categorical or next question tayo? Next question tayo. Next question, proceed. Doon sa Roma 16:16 na bagamat hindi mo ginamit yung 16 sa Roma, ay tinutukoy doon ay iglesia ng Panginoon o iglesia ni Kristo o mga iglesia ni Kristo. Roman Church po ba yon? Oo o hindi? Sa hindi Roma? Po. Hindi. Kung hindi Roman Church yon, anong church po yung nasa Roma na binabati doon? Mga kaanib sa iglesia ni Kristo po. Okay. So, yung mga kaanib sa iglesia ni Kristo na yun, nandoon po ba sila sa Roma o wala? Yung mga kaanib sa iglesia ni Kristo, yun yung mga taong nandoon sa Roma po. Okay. So, yung mga nandoon sa Roma, tatawagin po ba yung church na yun ay Roman Church dahil yung church na yun ay nasa Roma? Yes or no? Hindi po. Iglesia ni Kristo po ang itatawag doon kasi yun ang nakasulat sa Biblia. Kung hindi tatawaging Roman Church yun, bakit ginamit yung salitang Roma doon? Sa Roma kasi 16:16? Doon sila po nakatira at doon sila naka-resident po. Okay. Kung doon sila nakatira at mayroong residence doon, yung church po ba na yun ay mayroong local church sa Roma? Meron o wala? Iglesia ni Kristo po ang local church doon sa Roma po. Meron po yung Roma. Local church na Roman church na itinayo ang mga apostol doon? Meron o wala? Walang Roman church ang mga apostol doon po. Dako po ng Roma, kung saan, taga-roon sila. Taga-Roma na nga. Taga-Roma. So kung walang Roman church doon, brother, bakit bumabati ang mga taga-Roma, binabati yung mga taga-Roma doon kung wala palang Roman church? Mga kaanib po,
ang nandoon kaanib po sa iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo. Yun yung binabati, hindi ang Roman Church yun. Kundi yung mga kaanib, yun po. Okay. Next question. Okay. So dito tayo sa Gawa 20:28. Sabi mo Iglesia ng Diyos, tinubos. Doon sa Gawa 20:28, mayroon bang obispo doon o overseers doon sa Iglesia ng Diyos? Meron o wala ayon sa Gawa 20:28? Meron o wala? Meron. Mayroon po. Okay. Diyan sa kinaaniba mong Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, meron ka bang maipapangalan na obispo na pinanggalingan doon sa Gawa 20:28? Meron wala? Sa 2028 po, ito ang sagot ko, pakinggan po ninyo. Sa 2028 po, magkakaroon ng isang pastol. Tama po ang nakalagay? Hindi, ang tinatanong ko po, sabi niyo mayroong obispo, di ba? Pwede po bang pangalanan ninyo kung sino po yung obispo ninyo na nandoon doon sa Gawa 20:28 na kinaaniban ninyo? Magbigay ka po kahit 5 pangalan na nakareperido yung Iglesia ng Diyos na doon sa obispo ninyo. Meron ba o wala? Proceed sa sagot, 20 seconds. Isang, sagot na po? Yes, proceed, 20 seconds. Ang sagot po, magkakaroon ng isang pastol ang Iglesia ng Diyos na pinaiingatan. Yun po. Ang pangihingi ko po, Sagot ko po. obispo, sumagot po kayo, sabi nyo merong obispo. Kung merong obispo, pwede ka po bang magpangalan ng obispo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Kahit 5 lang na may kaugnayan doon sa Gawa 20:28. Pangalan po ng obispo, hindi ko sinasabing isang kawan. Pangalan po. Meron po ba kayo ibibigay kahit 5 lang? Po. Pakinggan nyo po ang sagot ko po. Ang 2028, ang 2028 ng mga gawa, ang sabi... Time na. 5 minutes na. Okay, so dyan natatapos ang first stage ng ating debate. At dadako tayo sa rebuttal agad-agad, 10 minutes. At bibigyan ko ng 10 minutes ulit sa rebuttal. Bromel, yes. Your rebuttal time starts now. Okay, unang-una, no, itong iglesia na ni Kristo Jesus na kanyang ginagamit, kundi ako nagkakamali, ay kay Perez ito galing, no? Si Perez ang unang gumamit nito, na si Perez at saka si Antiporda, no? Doon sa ano, at naging miyembro nito si Gugulan. Meron tayong history dito ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, no? At hindi po naalalaman ng ating kaibigan na si Pastor, anong pangalan niya? Nakalimutan ko na kasi Bro Alvin. Kaanib lang po ako, hindi Pastor. Okay, so kaanib ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na hindi niya alam kung kailan nakarating ito sa Pilipinas, pero pinangangalandakan niya na ito ay totoo. Kung papalandakan mo na ito ay totoo, dapat alam mo kung kailan ito nakarating, kailan ito pinangaral sa Pilipinas. Ngayon hindi mo maibigay, therefore, wala tayong prueba na yan ay totoo nga. Dahil hindi natin mapanindigan kung kailan yan dumating sa Pilipinas at hindi natin alam. Bilang isang miyembro dapat, aalamin natin yung ating tunay na simbahan na pinaglalaban kung kailan ito nag-exist sa Pilipinas, no? Bago natin yan ilaban ng pagiging true church. Hindi natin matindigan kung kailan dumating, anong taon nakarating sa Pilipinas at hindi natin masagot, doon pa lang magpapatunay na hindi talaga ito sa Diyos. Dahil kung sa Diyos to, alam mo yung historical background na ito kung paano to nakarating sa Pilipinas. Pangalawa, yung Mateo 16:18, hinahanapan niya doon na Roman Catholic Church daw ba? Pinakita ko na yung Bible na ginamit ko, no, na ayaw niya ipabasa sa akin. Actually, 2 nga ito No, hindi ito sa mga Katoliko, no, na nagpapatunay doon sa John chapter 10 verse 16. Catholic Church isang kawan at isang shepherd. Catholic Church din po ang tinutukoy dito, no. Hindi ko po ginagamit yung Bible natin. Meron din tayong Catholic Church letra por letra doon sa Dubai Rims natin. Pero hindi ko ginamit yon kasi baka sabihin bias. Pangalawa, yung Roma 16:16, sabi niya wala daw Roman Church doon. Mga iglesia ni Kristo na nasa Roma ang binabanggit doon. Ibig sabihin, may Roman Church doon, no? Kasi nakarating doon si Apostol San Pablo.
At ganun din si Apostol San Pedro during that time. Kaya nga doon sila in-execute at doon sila namatay sa pamamagitan ng pag-execute sa kanila ni Emperador Roma at nakapagtayo sila doon ng local churches na tinatawag na Roman Church. Kung sasabihin ng ating brother na walang Roman Church doon, sablay ito. Bakit? Sa Roma 1:7-8, ang inyong pananampalataya na nataga Roma ay balitang-balita sa buong daigdig. Anong pananampalataya na nasa Roma ang balitang-balita sa buong daigdig? No? Kung titingnan mo sa modernong panahon ngayon, hindi po kilala ang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Roma. Kahit pumunta ka ron at alamin mo na mayroong mga Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na lumitaw doon sa Roma, during that time, wala. Ang makikita mo doon ay Catholic Church. Hindi po Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na produkto lamang ni Perez dito sa Pilipinas. No? No, kay Perez po 'yan at kay Gugulan, no? Hindi po 'yan kay Kristo. At yung gagamitin niya yung Iglesia ng Diyos doon sa at hindi rin niya po alam kung kailan ito nakarating sa Pilipinas. Ginagamit niya yung Timoteo 3:15-16, no? Kung talagang ikayo ang tinutukoy doon, pillar of truth, bakit hindi mo masabi sa amin yung katotohanan kung talagang kayo yung tinatayo sa Timoteo 3:15, bakit hindi mo masabi sa amin yung katotohanan kung kailan kayo nag-exist at kung kailan kayo dumating sa Pilipinas at kailan kayo lumitaw sa Pilipinas? Dahil ang tunay na truth, alam niya lahat ang katotohanan at hindi niya dapat sabihin na hindi niya alam at hindi niya dapat ito sasabihin na hindi ko alam, no? Dapat alam mo yan. Dahil ang tunay na truth, sinasabi yung katotohanan. Pero kung hindi mo alam kung kailan nakarating sa Pilipinas yan, hindi ka nagpapatotoo doon sa unang Timoteo 3:15. Hindi po kayo yon. No, kay Perez po yung Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus na itinayo doon sa bandang kung di ako nagkakamali sa Bulacan yan, no? Kasama niya si Antiporda, si Perez, 4 na ministro yan dati ng Iglesia ni Cristo na humiwalay. Alam ko yung kasaysayan niyan ng Iglesia ni Cristo Jesus Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, no? At diyan din nagmula si Brother Eli Soriano bago nagtayo ng ang dating daan. Hindi yan kay Kristo. Ngayon, doon sa Gawa 20:28, tinanong ko siya, sabi niya may obispo, pero hindi niya mapangalanan kung sino yung mga link nila doon sa obispo na tinutukoy sa 20:28. So mang-ayon siya may obispo pala, pero wala siyang maipangalan kung sino na hinihinga nating pangalan na obispo na makapagbibigay ng link doon sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Gawa 20:28. Kung talagang ikaw ang katotohanan doon sa unang Timoteo 3:15, bakit wala kang maibigay na link na mayroon kayong obispo diyan sa sinasabi mong simbahan ninyo? Wala. No? Doon natin makikita na pwede tayo magsabing tayo ang totoo, pero pagdating ng pagpapaliwanag at pagdating sa mga historical background nito, doon tayo sumasablay. No? Tandaan natin, ang unang Timoteo Church is the pillar and foundation of truth. Kung tayo nasa katotohanan at inaamin natin na tayo ay mayroong obispo, dapat alam natin yung obispo na yan ay may kaugnayan doon sa Gawa 20:28. Wala. No? Wala. At pangalawa, itong tunay na simbahang itinayo ng ating Panginoon, may mga office ito. No? May mga office. Ayon mismo sa banal na kasulatan. May mga office po yan. Ayan. Tatanungin ko mamaya si brother kung ano-ano yung mga office. No? So dito natin makikita na dito pa lang sa ating mga pagkocross sa ating kaibigan, hindi niya na po masabi kung paano sila lumitaw at nakarating sa Pilipinas yung Iglesia ng Diyos na kanyang kinaamniban. So bilang isang mga taga-subaybay na nandito, magbantay tayo kapag ang isang simbahan hindi alam kung kailan ito nakarating sa Pilipinas, hindi alam kung kailan ito lumitaw sa Pilipinas, nagpapatunay lamang na walang kasaysayan at walang apostolic link na yan ay nagmula sa mga apostol at galing kay Kristo, kundi yan ay tatag lamang ng tao. Bakit? Dahil ayaw nilang sabihin ang katotohanan. Although, ang katotohanan niyan na alam nila kung sino ang founder niyan, ayaw lang nilang sabihin dahil mabubuko na malalaman natin na ang founder pala niyan ay tao. Hindi mismo si Kristo. Ginamit lang yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa katotohanan para maakit ang mga tao. Pero kung titingnan natin kung sino yung pinag-ugatan nito, hindi nila matrace
At wala sasabing walang specific date. So dito natin makikita, kung talagang church mo ay tunay, dapat alam mo yan, meron kang pinangahawakan at meron kang dapat na maisasagot sa lahat ng mga katanungan na ipinupukol sa'yo dahil yan ay true church. Kung wala kang maibigay at ang lalayo ng mga sinasagot natin, nagpapatunay lamang na yan ay tatag ng tao at hindi ng Diyos. Okay. Tandaan natin, no? Ang iglesia na itinayo ng ating Panginoon ay nakarating yan sa Roma, kaya merong Roman Church. Kaya nga sabi ni San Pablo, ang inyong mga pananampalataya na nasa Roma ay balitang-balita sa buong daigdig. Sabi nga doon sa The Living Bible, meron tayong The Living Bible. Sabi niya, wala daw Roman Church doon. Sa unang Pedro, chapter 5, verse 13, The Living Bible, sabi ron, the church that here in Rome, she is your sister in the Lord. Sabi niya, wala daw. Pero sabi ng Biblia, meron. So dito natin makikita na mayroong Roman Church. Kaya nga yung Roman Church na yun, ang sabi ni San Pablo, ang yung pananampalataya na nasa Roma ay balitang-balita sa buong daigdig. Wala po tayong nabalitaan kahit sa anumang mga referensya o mga church history o Christian history na ang balitang-balitang pananampalataya doon ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Wala. Kung hindi Roman Catholic Church ang balitang-balita hanggang sa ngayon. Uulitin ko po, ni isang church o ni isang local church doon sa Rome o doon sa Jerusalem, wala po kayong masusumpungang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na local doon. Wala, as in wala. Kahit i-google nyo pa, wala. No, dito lang po 'yan lumitaw sa Pilipinas sa pamamagitan ni Perez at ni Antiporda. No, diyan nagmula si Brother Eli Soriano sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At yung itong nagtayo ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, produkto po ito ng Iglesia 1914 na umiwalay at ito ay mga ministro. Yun po yung katotohanan niyan. Ulitin ko po, kahit po i-google ninyo, walang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na lokal sa Jerusalem, no? At wala ring iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nandoon sa Roma. Wala. Only in the Philippines, doon yan nag-umpisa, doon sa, kung di ako nagkakamali, sa Bulacan yan. Time. Yun po yung sa akin ribat sa kanya, no? Yun po. Okay. So, dyan natatapos ang rebuttal ni Bromel at para hindi mawala ang init, dadako agad tayo sa 5 minutes sa pagtatanong. Bro, second speaker, Bro Alvin, pasok mo yung 5 minutes mo. Tanong. Nakamute ka, bro. Nakamute ka. Bro, nakamute ka, bro. Bro? Alvin. Ayan. Bro, pa-unmute, bro. Unmute ka po. Mag-unmute ka. Naka-unmute ka po. Okay. Po. Ayun. So, okay 5 minutes, bro. Pasok, bro. Ang ibig niyo po bang sabihin, Brad Alvin, sa Roma 16:16 na sinasabi dyan, Iglesia Katolika Apostolika Romana po ba yan? O Iglesia ni Cristo ang nakalagay? Okay, gaya ng sinabi ko, Churches of All Christ. Sa lahat ng mga iglesia ni Cristo, lahat, no? Ibig sabihin lahat means universal, pertaining to all people. Kaya nga, all churches of Christ, no? Pag tiningnan mo yung salitang Catholic, Catholic means universal. Next question, time's up. Pertaining to all. Yan ang sa Roma 16:16 po ba, sinabi po bang magbatian kayo ng banal na halik lahat ng mga Katoliko, bumabati sa inyo? Okay. Kung Katoliko, yung hahanapin mo, natural, hindi naman yan Tagalog yung salitang Katoliko, brother, no? Ginamit doon yung all churches of Christ sa lahat ng mga iglesia ni Cristo. It means pertaining to all. Pertaining to all means universal. Yun ang sagot ko. Kaya universal means Time's up. Next question. Yun ang sagot ko. Sa Roma 16:16 po ba nang binabanggit doon sa Tagalog, walang Katoliko o mayroon? Wala po, dahil ang salitang Katoliko hindi po Tagalog, no? Sinasabi, sumasagot pa ako, brother, meron akong 20 seconds. 20 seconds. No? Hintayin mo lang po yung moderator. Hindi ka naman po siguro nagmamadali, tama ba? Pusit sa sagot.
Proceed sa Okay. sagot, please. Okay. Unang-una, yung salitang Katoliko, hindi po yan Tagalog. Kaya wag mo pong hanapin sa Tagalog, no? So, uulitin ko, pag sinabing all churches of Christ, sa lahat ng mga iglesia ni Cristo, pertaining to all churches, no? All churches means pangkalahatan sa lahat. Time's ng up. Next iglesia. question. Yun ang Next sagot. question. Ang binabati po ba doon ay mga kaanib ng Iglesia ni Cristo o Iglesia Katolika Apostolika Romana po? Okay, sinagot ko na po, no? Kaanib ng lahat ng mga iglesia ni Cristo, pertaining yan sa all-embracing. All-embracing, kung titingnan mo sa dictionary yung kayo na all-embracing, pertaining to all people means universal. Universal means Catholic. Patungkol yan sa lahat. Yun ang sagot ko. Okay Next po. question. Next question. Ano po ba ang itinatag ni Cristo? Kasi ang debate natin, ang true church. Yes. Ano po ba ang itinatag ni Cristo? Iglesia ni Cristo o Iglesia Katolika Apostolika Romana? Okay, Sagot po. ang itinatag ni Cristo ay iglesia, no? Wala po siyang isinabi doon sa Mateo 16 kung ano Sagot yung po. pangalan, no? Ulitin ko po, no? Ang sinagot ko doon sa Mateo 16, yung sinasabi mo iglesia ni Cristo, that is a descriptive. Yung Iglesia Katolika Apostolika Romana, that is the name of our Catholic faith. Ngayon kung Mateo Next question. 16, Time's up. wala kang Next mababasa question. kung anong iglesia yung sinasabi doon. Ang pinag-uusapan po natin dito, ang true church na itinayo. Hindi po yung description. Okay. Ano po ba, pakisagot lang po, ano po ba ang itinayo? Iglesia ni Cristo o Iglesia Katolika Apostolika Romana? Okay, ang itinayo ni Cristo ay iglesia na isa, one, holy, ayon dito kay Becker sa kanyang karakteristik, one, holy, Catholic, Apostolic. Isa, sa pamamagitan ng mga apostol, kayo itinayo, at Catholic, lumagana sa buong daigdig, at Apostolic dahil ito ay may mga apostolic succession. Iyon ang sagot ko. One, Sa holy, Mateo Catholic, Apostolic. 16-18 po, sagot na po. Tanong na po. Mm. Sa Mateo 16-18 Ay po, bro, excuse me, bago ka po magtanong uli, hintayin mo muna magsabi yung moderator na may 20 seconds pa kasi Okay, ako, no? okay. Hindi ka naman Next siguro question. Next question. nagmamadali. No? Pasensya. Okay. Na-mute ko din. okay po. Sa Mateo 16-18 po, yung pagtatayo, tunay na iglesia ang itinayo ni Cristo. Kay Cristo po ba yun o sa Romano? Kay Kristo po, dahil sabi so, I will build my church. Kaya nga itong aming simbahan na 33 anyo Domini lumitaw, kung titingnan mo sa mga iba't ibang referensya, ay talagang si Kristo ang aming founder. No? Dahil sabi do, the Roman Catholic Church begin in Upper Rome during the time ng Pentecost, mayroong 120 na member diyan. Ayon yan Next question. sa Next question. mga Time's up. referensya. At ganoon din sa Biblia. Sa Biblia po ba, itinayo ni Cristo, Iglesia Katolika, Apostolika Romana o Iglesia ni Cristo na sinasabi mong kay Cristo? Doon sa Mateo 16:18, sinabi niya, my church, I will build my church. Wala siyang nilagay na kung ano ang pangalan. Pero sa Biblia, Time na. 5 minutes time. Ayan. Napaka-easy lang talaga. Sana pinabaan pa natin kasi napakaganda yung ating tanungan, no? However, tuloy tayo. Rebuttal stage ng ating second speaker, Bro Alvin ng Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus sa topic na True Church. At meron tayong 65 live viewers sa DEFCON at for sure malapit nang Bro Rasha, malapit na magparapol. Oo, pag umabot tayo ng 70 live viewers ayon sa pangako namin, magpaparaffle kami ng isang Alin yung babae ba yun? Wag yun. Yun? Order lang yun. Pagka yun ang premyo, isali mo ako sa parapol, ha? Ayan. So, proceed tayo sa ating rebuttal at mag-share lang kayo dyan para aabot tayo ng 70 live viewers. So, Bro Alvin, 10 minutes para sa yung rebuttal. Time start. Now. Maraming salamat po. Narinig ko yung sinabi ni Brother Melchor. Ang sabi niya, hindi daw tunay ang Iglesia ng Diyos kay Cristo Jesus na nakarating sa Pilipinas. Hindi naman namin pinag-usapan kailan nakarating.
Ang pinag-uusapan namin, ang tunay na iglesyang tatag ni Kristo. Kung gusto niyang pag-usapan naman namin sa next, topic. Ngayon, hindi niya napatunayan sa Mateo 16:18 na ang itinatag ni Kristo, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kasi gumagamit siya ng hindi sa Bibliang yung sila ang nagpapatunay. Kasi sa Mateo 16:18, ang sabi, itatayo ko ang aking iglesia. Walang sinabing Iglesia Katolika Apostolika Romana yon. Itatayo ko ang Iglesia Katolika. At sinasabi doon sa Roma 16:16, mga iglesia ni Kristo ka-6. Walang itinatag ang iglesia ni Kristo, walang itinatag ang Panginoong Hesukristo sa dako ng Roma. At hindi tatawagin Romano ang iglesyang itinatag ni Kristo, kundi tatawagin yun sa pangalan ng nagtatag. Yun ang sinabi ko, sa pangalan ng nagtatag. Yun yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus o iglesia ni Kristo na ang sabi ni Apostol Pablo, mga ka-6. Kung itatanong yung oras at petsa, kung kailan taon nakarating sa Pilipinas, walang sinasabi sa Biblia. Walang particular na taon o petsa. Kaya, hindi dapat itanong siguro. Ang itinayo niya, patutunayan niya na ang itinayo ni Kristo, Iglesia Katolika Apostolika Romana, nagigibain ko naman. At itatayo ko, ayon sa Biblia, ang itinayo ni Kristong tunay na iglesia, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi na kailangan itanong pa. Basta napatunayan sa Biblia, hindi man kung saang libro, kasi ang Biblia, ang salita ng Diyos na nagsasabi ng katotohanan. Hindi yung kung ano kang pinakitang referensya na gawa ng tao, nasa Biblia na nga. Biblia na ang nagpapatunay at inamin na ni Brad Melchor na iglesia ni Kristo nga. Si Kristo nga ang nagtayo. Hindi description ang itinayo, kundi ang itinayo, yun ang may description. Hindi ko natatapusin yung i-wave ko na po yung oras. Tama na po. Oh, bro. Oo, sayang. 3 minutes pa Okay lang. na po. Okay na. Okay. Okay, so wini-wave na ng ating second speaker ang kanyang time. Meron pa siyang natitirang 6 minutes mahigit. At isiset ko lang wait lang. Okay, at para sunod tuloy-tuloy tayo. 5 minutes na pagtatanong, Bromel, para sa rebuttal stage. Pasok. Okay. Bro Alvin, kung tunay na church yung pinag-aaniba mong iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, ang tanong, kailan, saan itinayo ni Kristo ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Saan at kailan? Sagot na po. Itinayo ng Panginoong Hesukristo ang kanyang iglesia nung narito pa siya sa lupa at sa dako ng Jerusalem. Kailan po? Kailan? Meron pang kailan eh. Nung nandito pa siya sa lupa po, ang sagot ko. Specific years, kailan? Walang specific years sa Biblia po. Yun yung sagot ko. Okay. So, kung yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay tinayo ng ating Panginoong Kristo, ano po ang patunay ninyo sa inyong kinaaniban na mayroong kayong apostolic succession kung yan ang totoo? Ano po yung patunay ninyo? Na mayroong kayong apostolic link succession doon sa mga apostol at kay Kristo kung kayo po ang tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na pinanangalandakan nyo. Ano po ang patunay ninyo na may apostolic link kayo? Sagot na po. Ang iglesyang itinayo ng Panginoong Kristo pinatutunayan sa Biblia na ito ay dapat aniban
ayon din sa Biblia. Mr. Moderator, hindi ko tinatanong yung pag-anib sa Biblia. Apostolic link na mag-uugnay sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na sinasabi niyang itinayo sa Jerusalem. Yung mag-uugnay na iglesia nila na apostolic link ang gusto kong malaman, hindi yung pag-anib. So ganito, Bromel, kahit since hindi nga yan categorical, Bromel, kahit anong sabihin niya dyan, is wala tayong magagawa. So proceed ka sa sagot mo, 20 seconds, bro. Sagot na Alvin, po. pasok. Sagot na po. Sagot na Next po. question na tayo. Kung hahanapin po. Okay, sige. Proceed, bro. Proceed Kung hahanapin po ninyo yung succession po, namatay na po yung mga apostol, ang sinabi, iniwan niya yung salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Yun yung sagot ko po. Okay. So kung mayroong pinag-iwanan yung mga apostol, pero po ba kayong link doon sa mga pinag-iwanan ninyo at pwede po ba kayong magbigay kahit 5 pangalan na iniwanan ng mga apostol yung kanyang iglesia doon? 5 lang pangalan na maglilink sa inyong iglesia ng Diyos kay Kristo. Namatay na sila. Magbigay ka po ng 5 pangalan na maglilink sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus dahil namatay na tutukoy at magpapatotoo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na kinaaniban mo. 5 lang po. Sige, 5 na. Alam niyo po ba yung Bisaya? May Biblia po ako dala dito, Bisaya. Pangalan po ng sabi niyo namatay mga apostol, iniwan ng mga apostol sa mga disipulo. Okay. No, 5 lang po na link na mag-uugnay sa church ninyo doon sa sumunod sa mga apostol. Kahit 5 lang po pangalanan ninyo. Ang tinindigan ko po ay ang tunay na itinayo ng Panginoong Jesucristo na dapat aniban ng tao. Sa Biblia, hindi ko po itinayo yung link na sinasabi nyo na may kaugnayan na tao doon sa mga apostoles. Yun po yung sagot ko po. Hindi ko po ibibigay sa inyo kasi doon tayo sa ibang, mag-usap na naman tayo doon sa ibang Mr. Moderator, pakibasa nga yung ating stop the clock, yung rules na sa rebuttal, pwedeng itanong kahit na kahit, dahil yun ang sinabi niya na meron daw pinagsalinan yung mga apostol. Pakibasa nga yung rules. Yes, meron tayong rule number 5, bro, na pwede nang magtanong. Pwede nang magtanong kahit basta nasa rebuttal stage. Pero hindi naman tayo mapipilit dito. Kung hindi mo siya sasagutin, next question tayo. Ganun lang. So, sasagutin mo ba, bro, Alvin? Magbibigay po ako ng unang pangalan na nasa Biblia. Bro. Proceed, bro. Yun yung sagot ko. Yung sagot ko. Una-una, mula kay Apostol Pablo. Yun, nasa Biblia yun. Mga propeta. Yun sa mga... Hindi, nangamatay na, Mr. Moderator. Yun yung sagot ko. Sabi niya, nangamatay na nga daw yun. Nangamatay na. Sabi niya, daw yung sagot niya, Bromel. So, no, proceed tayo sa next question, Bromel. May pumalit. No, nangamatay na si San Pablo, may pumalit. No? So, yung mga pumalit doon sa mga kay apostol, pwede ka pang magbigay ng 5 mga pumalit sa mga apostol na magbibigay daan para magpatotoo sa iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na may kaugnayan kayo doon. 5 lang. Ang sagot ko po, magsiset tayo uli ng debate na pag-uusapan natin yung kung sino yung sumunod. Mr. Moderator. Hindi po natin dito sa isang debate natin. Patutunayan natin, ayon sa Biblia, itinayo ni Kristo. Yun po. Mr. Moderator, ang tinatanong ko, pangalan na sumunod sa mga apostol dahil namatay na. No? Ang inire-raise niya, yung another debate, masaka na natin pag-usapan yan. Dito tayo sa topic na inire-raise po. So, ginamit mo kasi yun. Okay. So, Bro Alvin, any counter-objection doon sa in-object ni Bromel na 5 daw pangalan yung hinahanap niya? Bro Alvin, dinig ba kami? Hello, mic test, Bro Alvin? Wala pa mic, no? Hello, Bro Alvin, nadidinig ba kami?
Dinig ba ako? Baka ako yung ano. Naririnig ka namin, bro. Ayan, Russia. yan. Bro Alvin, okay na ba? Hello? Dinig Pasensya ba kami, na, bro? mahina ang signal. Hindi ko narinig. Sige, ngayon, dinig mo na Sige, ngayon. pakiulit. Humina yung signal. Ayan. Pakiulit, Humina. Romel. Ulit, Okay. Romel. Sige na, papalitan ko na lang yung tanong. Sige, Kasi proceed. baka lalong humina pa yung signal. Next question, okay. Yung bang iglesia na itinayo ng ating Panginoon, may mga office ba yan? Meron o wala? Yung iglesia na itinayo ng Panginoon, yun yung iglesia ni Cristo. Anong office ang tinatanong niyo po? Pakiliwanag lang po. Okay. Uulitin ko, no? Yung bang tunay na simbahang itinayo ni Kristo na mababasa sa Biblia, may mga office of the bishop, office of the deacon, at office of the priesthood ba yan? Meron o wala ayon sa Biblia? Walang nakalagay sa sa Mateo 16:18 po. Hindi ko, Mr. Moderator, hindi ko naman tinatanong yung Mateo 16:18. Yun yung sagot ko po. Yan. Mayroon ba? Mayroon o wala? Categorical. Okay. Mayroon o wala Okay, na ang okay. tunay na church Yun na po ang sagot itinayo ko. na Walang Kristo? nakalagay. Okay, ganito. Since time na din, 3 seconds lang. Tsaka siya ang sagot niya, bro, Mel. So doon na lang sa conclusion siguro magtutuloy. At yun nga, bago tayo, this is the end of ating second stage debatan. At yun nga, mag-announce kami kahit hindi masyadong umabot tayong 70, magpaparaffle kami pagkatapos ng live natin. Ayan. 72 na pala. Ayan. Ay, 72 na. Ayos Magpaparaffle kami ng polo shirt at kung gusto niyo sumali, mag-comment lamang kayo. Yun lang, napakasimple. Wow. Wow. Bro Rasha. Bro Rasha. Tindrihan mo ako pagka yung model na ipaparapol, ha? So, Bro Mel. magpaparaffle kami ng polo Yes, shirt. ha? yes, sir, Alvin. Yes, bro, Alvin. Okay. May pakiusap lang po yung kausap nyo kagabi. Pagkatapos ko, pwede ba siya manghingi ng kahit ilang oras sa inyo? Kahit Ano pong konti. gagawin para saan po? May itutuloy pa siyang yung sa kagabi ninyo. Ay, i-rebat? Unang-una, schedule na lang natin uli yan kung magre-rebat pa Hindi ko siya. matatapusin yung akin, kaya nga, anyway-wave ko. Kung pwede, kung hindi, okay lang. Oh, sige, walang problema. Yung 5 minutes sa kanya nyo ibigay. Sige. Sige. Sa kanya niya ibigay. Meron siyang isang 6 minutes, isang 5 minutes. Sige, Hindi. walang problema. 5 minutes lang. 5 minutes na lang. Wala na siyang Sige, 5 minutes, walang problema. Para, Sige po. Siya po yung mag 5 minutes. Sige po. Sige, bro. At Sige Alvin. na, ibigay ko na sa kanya po. Okay na yan sa Sige, akin. sir. Sige, bro Alvin. Salamat. Sige, maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Bro, Russia. Hindi naman. Bro, Ay, ganito, okay. hindi ko naiintindihan yung usapan nyo. Ganito. Kasi, Sige bro, ano nga? bro Russia, i-wave niya na yung 5 minutes conclusion niya. So, ang magko-conclude yung kahapon na nakadebate okay. natin. So, Okay, papayag ka okay. ba? Siyempre. Kung Okay. pinahihintulutan din ng second speaker yan, di ba? Ay, pumayag naman siya, i-wave niya, yun ang papapasokin niya. Okay Siyempre. naman. Okay Alam mo lang, naman okay dito lang. sa ating channel, okay lang, walang problema. Okay, siyempre. So, Maaari ganito. ko magsalita kahit konti lang. Yes, bro. Okay. Ang sasabihin ko lang sa inyo, hindi sa intention kong masaktan kayo or maano ako, wala akong planong saktan yung kalooban ninyo, kundi nagtatanong lang po tayo ng katotohanan. Magkababayan pa rin tayo at magkaibigan. Yun lang po. Maraming salamat po, sa inyo. papasukin niyo na po yung magbibigay ng Yes. conclusion ng 5 Wala minutes. na signal. Bro Alvin, papasukin niyo na po. Hello, Bro Alvin. Humihina. Okay, si bro Sige po. Alvin, papasukin mo na Sa siya. susunod. Sige po. Okay. Romel, Yes, brother. magandang gabi. Maayong gabi ipod sa imo ha, dong. Ay, Bisaya day ka day. Magbinisaya na lang ta. Ayaw lang good, Tagalog lang, maraming Bisaya ka, Tagalog taga-diin, dito. magyug ka. Taga Cebu. Magbinisaya na lang ta pero di man kasabot ko ng ato. Wag, Tagalog lang, Tagalog. Maraming Mahirapan kami nanonood. sa kalikod. Sige bro, Sige 5 minutes conclusion mo, 5 minutes. Okay. Sige.
Kasi, okay na? Okay na, go. 5 Proceed, minutes. proceed. Proceed, 5 minutes. Ang tunay na iglesia ay mga taga-subaybay dito sa Biblia matatagpuan at ang nagtatayo nito ayon sa Mateo 16:18 ay si Kristo. Kung sino man nagtayo, siyempre sa kanya ipapangalan yon kasi bahay niya yon. Katulad ng bahay ko. Bahay ko yon, ipapangalan sa akin yon, Pindulas House. Hindi ipapangalan sa iba. Katulad mo, Brother Mel, na may bahay ka, siyempre sa'yo yun ipapangalan at ang bahay na yon ay Manalilis House. Ganon din kay Kristo, ganon din sa Diyos. Kapag ang Diyos ang nagtatayo ng bahay, siyempre yung bahay na yon ay ipapangalan sa kanyang pangalan. At ang bahay na yon ay tatawaging ang bahay ng Diyos ang sabi dito sa unang Timoteo 3:15, ang iglesia ng Diyos na buhay. Wala pong sinasabi doon na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sapagkat ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, ayon dito sa Biblia ng sa libro ng mga Katoliko na sinulat ni P. Juan Trinidad S.J., lumitaw ang salitang Katoliko, in the Vatican Council from the Bishop as symbol officially named Iglesia Katolika Apostolika Romana noon lamang 1870. Napakalayo po ng distansya noong 33 AD. So ibig sabihin, yung pangalan ng iglesia na itinayo ni Kristo ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sabi dito kapatid, yung tunay na iglesia ay may palatandaan ayon kay Jesus. At ang palatandaan ng tunay na iglesia ay yung aral ay hindi pinababayaran. No? Sabi doon sa Mateo 10, babasahin ko yung Mateo 10:7 hanggang sa 8. Mateo 10. 7 hanggang sa 8. Okay lang. Sabi dito, Brad Mel, and as you go, preach in saying, the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons freely. You have received, freely give. Ibig sabihin, wala hong bayad yung aral ng tunay na iglesia na itinayo ni Kristo. Ang iglesia kaya ng Katoliko, ang iglesia ng Katoliko, binyag may bayad, kasal may bayad, libing may bayad. Lahat ng aral halos lahat ng aral ng Katoliko ay may bayad at may mga resibo pa yan, Mel, no? At ang tunay na iglesia ay yung aral ay nasa Biblia, no? Yung sino bang apostoles ng nagdadasal kay Birhen Maria? Sino bang mga apostoles na nag-sign of the cross? Sino bang apostoles na nagbibinyag ng bata? No? Ang tunay na iglesia, iyong bibinyagan, yung may paniniwala na kapatid na Mel, no? Conclusion to kasi, palatandaan ng tunay na iglesia na itinayo ni Kristo. Yun. Walang bayad yung aral, no? Natatanggap na walang bayad, ibig sabihin, ipamigay na walang bayad. At yung aral ng tunay na iglesia ay nasa Biblia, no? Ang sabi sa Biblia ni Apostol Pablo sa mga doon sa Gawa 17, ang sabi doon Bro Mel, no? Sa Gawa 17, mababasa natin diyan na tayo'y mga anak ng Diyos at wag nating ilagay sa ating isipan na ang Diyos ay tulad ng pilak, ginto, ano ba yan? No? Sapagkat ang tunay na iglesia ay naniniwala, sumasamba sa espiritu at sa katotohanan, kapatid na Mel, no walang nakikita, hindi tulad ng iglesia ng Katoliko, ang daming nakikitang mga santo na sinasabi nila na yun ay mga mabubuting tao, no? Na sinasamba ng mga Katoliko, pinoprosesyon ng mga Katoliko, at kung sasabihin naman sasabihin naman ng mga simbahang Katoliko na hindi naman nila sinasamba yung mga
act of worship na po yon, no? Act of worship yon na pinipraise yung isang Time. pinipraise yung isang ano ba yon? Yung rebulto. Time. Ayan, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating kaibigan na born again. Si bro, sinong na ulit to? Si brother, hindi ko maalala yung name niya. Richard. Richard. Ayan, salamat. At dadako tayo sa 5 minutes na conclusion para tuloy-tuloy tayo. Bro Mel, paki-unmute bro. Okay, salamat. Okay, proceed sa yung 5 minutes na conclusion. Bro Richard, nagkamali ka yata ng binasa. Hindi yon kay Trinidad yung binasa mo. Meron akong original nun. Hindi yung kay Juan Trinidad, no? Meron ako original na binasa mo, yung sa Vatican ka mo, no? Ito po yung original na book, no? So, kung kokopya ka sana, kumpletuhin mo, no? Kasi mabibisto ka at mabibisto, no? Hindi po kay Juan Trinidad yung sulat na yon. Meron po ako librong original. Pakita mo naman dito yung libro mong binasa na yon, o baka kinopya mo lamang yon, no? Ito po, no? Ito yung librong binabasa mo. Meron ako noon, hindi ganun yung pagkakasinasabi doon. May karugtong pa yon, no? Kaya wag nating puputulin. Kung yan ay kinopya mo lang at pinutol mo, si Brother Mer meron talagang libro niyan na ganun, hindi na may karugtong pa yan, no? Okay, no? Pakita mo nga dito sa amin, mamaya I challenge you na kung si Juan Trinidad nga ba yung sinasabi mong sumulat niyan o baka si Clement H. Crook ang sumulat niyan. Pakita niyo nga. Dito natin makikita na yung mga pandaraya na ginagawa, kung hindi tayo magiging aware, malilin lang tayo. No? Pati naman, di ba si Juan Trinidad? Akin muna, bro. No. Akin No muna. objection to. Iba yung kay Juan Trinidad. Sa aking oras to, brother. No? Hindi kay Juan Trinidad yun. Proceed. Walang ano to, walang pigilan walang to. rebuttal dito. Tapos na yun sa inyo. Proceed. Kinopya nyo lang. Ayan, nasa yellow pad sa akin. Nasa libro mismo. No? So, hindi yan kay Juan Trinidad, brother. No? So, dito natin makikita na maging aware tayo. No? Yung pangalawa, yung sabi ng ating kapatid na wala daw office of the bishop, office of the deacon, office of the priest. Mali po. Ayon mismo sa Biblia, mayroon pong office ang tunay na simbahang itinayo ni Kristo. Kung sa kanila wala, ibig sabihin peke, no? Peke, walang bishop, walang office of bishop, walang office of deacon, peke. Pero kung gagamit ka ng Bible, mayroong mga office ang tunay na simbahang itinayo ng ating Panginoon Kristo na matatagpuan sa simbahang Katolika, no? At yung sinasabi niya mga bayad-bayad na may kasal, may bayad, may living, may ganyan. Unang-una, hindi po bayad ang tawag doon, aransel po ang tawag doon. Ginamit lang nila yung salitang bayad. Tandaan natin, kung sasakyan natin yung sinasabi ng mga ito, isang beses ka lang bibinyagan, isang beses ka lang mamamatay, isang beses ka lang ikakasal, isang beses ka lang ililibing. Pero kung magiging miyembro ka nila, obligasyon, buwan-buwan, meron kang ikapo, may love offering ka, compulsory, meron kayong mga abuluyan, no? Pero hanggat buhay ka. Pero sa Katoliko, kay magbigay ka, kay hindi, kapag ka ikaw ay magsisimba, walang problema. Ulitin ko, isang beses ka lang ililibing, isang beses ka lang babautismuhan, isang beses ka lang ikakasal, no? Aransel po ang tawag doon, no? Isang beses lang. No? Kaya dito natin makikita at nagtataka ako, ang topic truth church, ang iniribat ay yung mga rebulto, yung Mama Mary, yung mga aral ng simbahan, no? So, dito natin makikita no na hindi nila naitindig yung kanilang pagiging true church. Ang binibira nila yung mga aral ng simbahang Katoliko, no? At gumamit pa nga kay Juan Trinidad daw yun. Hindi po kay Juan Trinidad yung sulat na yun, brother, no? Hindi po. Ito po yung libro nun. Hindi po si Juan Trinidad yung author nun. Kaya maging aware tayo, mga kapanalig, kapag ka gumagamit ng mga libro, hingin nyo kung anong page, anong pangalan ng libro, bubuklatin natin. Maraming libro si Brother Mel dito na ginagamit ng ating mga separated brethren na libro ng Katoliko, pero pinuputol, may mga karugtong pa po yun. Doon natin makikita na kung ang isang tunay na mangangaral, ang tunay na simbahan ay nagpapakalat ng katotohanan, dapat hindi po sila mahilig magputol-putol at magchachap. Dahil kung ano po dapat ang nasa libro, yun po yung babasahin nila. No? Hindi po yung kung ano-ano yung pupulotin, pagkatapos sasabihin, o sabi ng pare ninyo, ganyan. Hindi naman yun si Juan Trinidad ang nagsabi nun eh. Ito po yung may sabi nun.
No? So, yellow pad lang po yung ginamit niya, sa akin libro mismo, no? So, maging aware tayo mga kapanalig sa ating pakikipagtalakayan sa ating mga separated brethren. Gagawa at gagawa ng mga taktika ito na ililihis yung usapan hanggang sa simula pa napapansin ko kung talagang true church ang pinaninindigan nito, bakit ilang minuto, 6 minutes pa, 5 minutes, hindi niya matindig-tindigan yang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay haligi ng katotohanan. Hindi niya maubos-ubos yung oras. Kung talagang true church ka, marami kang ipapakalat na mga katotohanan. Bakit napakadali mong sumuko at bakit napakadali mong mag-giveaway? Ba't hindi mo i-aral sa amin dito na yung iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na pinagmulan ay sigugulan at sasabihin dapat daw ipapangalan sa nagtayo. Unang-una, yung iglesia ni Kristo, hindi na dapat ang nakapangalan kay Kristo, hindi po ganoon dapat ang iyong Kalimbawa, yung Jose Rizal University, hindi naman si Rizal ang founder noon. Bakit hindi nakapangalan? Bakit nakapangalan sa kanya, no? Okay, so yun po ang aking sagot, no? Okay, so dito natatapos ang debate natin between Bro Mel ng Catholic versus Bro Alvin Busarang with Bro Richard ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At before natin i-end ang ating live, syempre mamaya mamigay tayo ng polo shirt. Antabayanan nyo yan. Wag muna kayong lalabas. So, syempre, bigyan ko muna ng 1 minute na pasasalamat yung ating first speaker sa mga nanood sa live, tsaka sa mga makakapanood Bro Rasha, yung bang model, kailan mo yan ipamimigay? Aabangan namin. Huwag mong pakialaman yan. Joke lang. Bromel. Yes. Yes, sir. Pakibasa daw yung Apostles' Creed, page 191. Apostles' Creed, page 191. Pwede mag-request. Hindi, wag dito sa live. Wag dito sa live namin. Ganito. Pasalamat muna kayo kasi tapos na yung debate natin. So, Bro Mel, pasalamat ka muna, bro. Di ka na sa page 191. Susid, Bro Mel. Pasalamat ka muna. Okay, salamat sa lahat ng mga mamaya babasahin ko pagtapos na yung live, brother. Promise. Yun yung no? Salamat sa lahat ng mga nandito at sa lahat ng mga nanood sa live at ganoon din sa ating live dito na nasa loob ng ating tawag dito? In Defense of the Truth sa Zoom. Salamat. Ganon din sa dalawang manggagawa. Salamat sa inyo. Glory to God. Ang lahat ng kapurihan, kalawalhatian ay sa ating Diyos at sa kanyang simbahan. Muli, hanggang sa muli, invited po kayo kung kailan nyo gusto makipagtalakayan sa amin. Open po yung aming page at yung aming channel, lalo-lalo na yung tinatawag nating DevCon, no? Ito po ay ating katay-up ang DevCon, no? Na mulat sa poll, katay-up na natin ito. Salamat, Bro Rasha, sa iyong walang sawang pakikipag-tie-up sa atin para sa maayos at maginong talakayan. Maraming salamat, no? Okay. So that is Bro Mel sa kanyang pasasalamat at bigyan ko din syempre ng 1 minute na pasasalamat ang second speaker sila Bro Richard at Bro Alvin para sa mga nanonood at makakapanood pa nito. Bro, unmute bro. Okay. Salamat ka bro sa mga nanonood bro. Maraming salamat sa mga nanonood. At saka liliwanagin ko lang po kaya hindi ko tinapos yung oras ko kasi hindi ko gustong banatan ang katunggali ko. Ang sa akin yung ma-share ko lang na yung turo at aral na nasa Biblia. Kaya maraming salamat sa mga nanonood at sa lahat ng mga hindi pa nakapanood na manonood. Maraming salamat po. Okay. Okay, so since napasalamat na silang dalawa. Okay na daw. Okay, salamat. Okay. So ngayon agad-agad habang nandyan pa sila, i-announce natin yung ating mga nanalo. At yung ating mananalo para kasi isa lang. So ipapakita ko sa ating screen. Ayan. At i-raffle natin yung sino yung mananalo. Ayan. Meron tayong 52 na participant. Sayang yung
20 or 18. No, wala na gani. So ito ha, ang nanalo ng ating DevCon shirt ay si Tumayo Ron. Ayan, ang winner natin si Tumayo Ron. Ano man eh? Ayan. Inonote ko lang si Tumayo Ron. Kung sino ka man. Ayan. So mag-PM ka sa akin, bro Tumayo Ron, at ibigay mo yung full details mo at ipapadala namin yung aming DevCon full shirt. Yan. At yun, Debaters Convention, gustong magpasalamat din sa lahat ng nanonood. Meron tayong 72 live viewers at meron Debaters Convention YouTube official. Subscribe nyo at ang ating page, paki-like. Ayan. At kung gusto nyo mag-avail ng Debaters Convention t-shirt at available yan sa Lazada at Shopee, search nyo lang at lalabas na yan. At yun, i-end na natin yung ating live. This is Debaters Convention. We're out. Okay, salamat Bro Rasha. I-announce mo, tapos na? Okay na kami. Okay, salamat. Sa amin hindi pa. Bro, yung request mo, pakinggan mo, babasahin ko. No? Hindi si Juan Trinidad. Asa na? Nandito pa ba? Hello, bro? Sis Malo, nandito pa ba sila? Parang lumabas na. Wait. Babasahin ko kasi. Wait no, lang. Nandito pa ba? Kasi nagre-request siya eh. Kita mo, alam nila yung page 91, pero ang ginamit nito, si Juan Trinidad. Hindi naman si Juan Trinidad yung author nito eh. Si Clement H. Crook. No? Dito natin, ito, babasahin ko na sana, kaya lang lumabas eh, no? So, salamat. Salamat. Lumabas eh. Okay, lumabas na. Salamat sa lahat ng mga nandito. Kung saan no? Tumakbo eh. No? Kung saan na sila lumitaw. Unang-una, gaya ng sinabi natin, wala nang i-rebat, no? So, kung ano yung debate dito at ano yung nangyaring debate, ay salamat sa Diyos, no? At napatunayan natin na kahit sino man ang mag-challenge sa ating tunay na simbahan, mabibigo po ang sino mang. Bakit? Sapagkat na Catholic Church, ito po ang tunay na simbahang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. No? Tandaan natin, para hindi po tayo malinlang, para hindi po tayo maligaw ng landas sa kung ano-anong mga church na tumayo o lumitaw sa bansang Pilipinas, aralin po natin ang ating mga doktrina, aralin po natin ang ating pananampalataya upang lalong maging matibay ang pinananampalataya natin. Tandaan natin, walang sinong mang makagagapi sa katotohanan sa tunay na simbahang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. Wala. Tandaan nyo yan. No, wala. No? Bakit si Brother Mel ay patuloy na nandito at nakikipaglaban, nakikipagtanggol? Bakit? Alam ko na yung katotohanan eh. No? Marami nang nag-offer kay Brother Mel na lumipat sa kanilang religion. Napakaganda ng kapalit. No? Sana hindi ganito yung background ng bahay ko. House and lot ang offer, may kotse, pero hindi ko pinatulan. No? No? Pero ba't ako nagtsatsaga dito? Bakit? Dahil ang katotohanan po, pagdating ng araw, makikita natin ang tunay na katotohanan kapag humarap tayo sa Diyos. Hindi natin pwedeng ibenta yung katotohanan. Ang katotohanan po ay hindi na ibibili at hindi na ipagbibili at hindi pwedeng ibenta. Dahil ang katotohanan po ay sabi ni Kristo, I am the way, the truth, and the life. Kaya ipaglaban natin ang katotohanan, lalo-lalo na ang simbahang iniwan ni Kristo dito sa lupa. Walang iba kundi yung simbahan na ating kinaaaniban. No? Dito po tayo mag-concentrate, dito po tayo magpalago ng pananampalataya dito sa simbahan na ito. Actually, napakaaga pa, mag-aalas 8 pa lang, Sis Malo. No? So, maraming salamat. No? Siguro, ang gagawin natin, Sis Malo, i-off muna to, tapos gawa ulit tayo, mag-resume ulit tayo para baka sabihin ng ating mga kaibigan ay nire-rebat natin sila. Gawa ka uli ng another na live natin na wala na ito at tapos magre-resume ulit tayo. Pwede ba, Sis Malo? Mag-ano ka uli ng passcode number? I-off natin to. Tapos magre-resume ulit tayo. Kasi alas 8 pa lang, mag-Q&A tayo. Tama ba, Sir Roel Tio? Nakamute ka, Sis Malo, nakamute ka.
Wait lang, kung kaya Yes, kong yes, i-change tama. yung interface. Hindi, makinig ka muna. I-off mo muna to. Pagkatapos, gawa ka uli ng another. Para Hindi, dalawa kaya yung nga, atin. yung interface lang nung OBS, papalitan ko lang kasi pinapalitan ko lang yan. O, Kung sige. kayo, nandun Off pa na. rin. Pero Yes. off na to. Another na naman na Oo, video. Another wala video na na to. naman. Kahit naman ituloy natin to, walang problema kasi wala na yung debate. Kaya lang yung interface Pakinggan mo muna ako. Mas maganda, i-cut off mo na to at gumawa ulit tayo ng another na usapan para mapagbigyan natin yung Q&A Oo yung nga, mga nandito. ibabalik ko. Tignan mo muna kasi, ibabalik Para ko dun sa dalawa una. yung ating magiging video. Okay, tama ba? Kaya nga, O, sige, pwede sige. naman yun, itutuloy. O, sige. Kasi magpapanibago ako. Okay, sige, Kung sige, hindi sige. ko kakayanin, pwede naman i-cut yun. O, sige, Wait gawin mo. lang, ha? Okay. Para sabihin ng ating mga kaibigan, pagkatapos natin, nire-rebat natin sila. I-off mo na to. Okay? So, doon po tayo muli magpumasok no? Sa susunod, mag-Q&A tayo. Alas 8 pa lang. No? Mayroon pa tayong 2 oras na mga Q&A. No? Yes. Okay, salamat. Bro Roel Tio, Mary Jane Tumang, kay Bro Haylis, June Rap, Imong, kay Angie Maratas, kay Ichipeng, kay Bro Mon, kay Bro Robert, kay Adelberto Arroyo, kay Sisteris, kay Bro Rasha Vista, kay Francis Moda. Ito pong si Francis Moda, anak po ito ni Bembol Rocco. Joke lang po. Ay, ni Baby Ama pala. Hindi na ako maniwala dun. Umabol ka pa. Actually, si Boda Francis, pag nakita niyo yan nung may buhok yan, mas lalong gwapo yan pag may buhok eh. Nakasuwagat ka ng pigir eh. So, Bromel, nandiyan na tayo. Hindi ko lang maiayos yung ano. So, tignan nyo dun sa live. Balik tayo dun sa In Defense of the Truth. So, kasi yung mangyayari ngayon ay tuloy-tuloy lang na video. Pero debate yung nandun. Ang gusto ko nga, iputulin mo na yung debate hanggang doon na lang tapos mag-resume ulit tayo ng another. Kasi pagka ito ay mahaba na pinagdugtong natin, aabutin ng 4 na oras to. Yung mga Hindi manonood. naman to dugtong eh. Bali, naka-include siya sa debate. Puputulin nga natin. Labas muna tayo lahat. Tapos gumawa ka Labas ulit. ko na lang kasi maghihintay Yes. kayo. Kasi, Okay lang, Yes, okay yes. lang. Okay lang, okay lang. Stop streaming muna, sis Nat. Oh, Stop stream streaming. mo Kaya muna. nga, Oh. sige.